Sa dami ng mental health content online, nakaka-relate ka, di ba? Pero minsan, dahil sa 30-second video, mapapaisip tayo, aba, baka ako yan. Kahit wala pang tamang assessment. Hi, ako po si Dr. Cindy De Lara, isang internist and cardiologist. So bilang isang doktor na aktibo rin sa social media, gusto kong tulungan kayong maintindihan alin ba talaga ang mental health trends online ang makakatulong at alin ang pwedeng makasama. Hindi lahat ng napapanood ay base sa siyensya at hindi rin lahat na nakaka-relate ay automatic na diagnosis. Kaya importante, i-filter natin. Sa social media ngayon, boom na boom ang mental health content. Dahil ito ay nagkakaroon ng mas malawak na kaalaman tungkol sa mental health. Dati tahimik lang tayo kapag may anxiety, pero ngayon very open na natin itong pag-usapan. Pero meron din itong downside. Dahil sa algorithm, pinapaboran ng mga platform ang content na emotionally engaging. Kaya kahit one size fits all ang advice, mabilis itong kumakalat. From a medical perspective, ang utak, ang katawan natin ay may connection. Pero hindi lahat ng pagod ay burnout. At hindi lahat ng overthinking ay mental illness. There are medical differentials to consider like for example, anemia, thyroid concerns, hormonal imbalance, or even cardiovascular causes of fatigue. Marami sa social media ngayon ang lumalabas about mental health issues. Ang problema, bilang isang doktor, kailangan natin talaga ng isang objective tool para ma-diagnose sa isang pasyente na may mental health condition. So may mga bagay o may mga maling paniniwala na dapat i-correct. So ano ba yung mga myths about mental health? Pwedeng kulang ka lang sa tulog. Pwedeng elevated yung cortisol mo dahil sa shift of work. Let's rule out other physical condition that can cause the burnout. Burnout is a general term. Pag mo you're overworked, you're overstudied, you are so tired of doing things. Pero to say na mental health, hindi burnout ang mental health. Ang mental health is depression. And para ka ma-diagnose, merong checklist. So, pangalawang myth, introvert ka, baka may anxiety ka. Now, being reserved or being quiet doesn't necessarily mean that you have social anxiety. So, pwedeng personality mo lang yun at hindi sakit, di ba? Myth number 3, ano bang ADHD? ADHD or yung tinatawag na attention deficit hyperactivity disorder. Kadalasan yan ang napapanood sa TikTok. Yan ba ay isang diagnosis? Yes, it is, pero it requires a comprehensive clinical history, validated assessment tools, and of course, professional evaluation. Hindi lang ito 60-second checklist. So this is my reminder to everyone who is watching. Masarap makahanap ng content na parang para sa'yo. Pero tandaan, diagnosis isn't a vibe. It is a process. Alam nyo, may mga professional and specialists who are really expert to really diagnose an individual having a mental health disease. Malaki ang maitutulong nila sa inyo para kayo ay ma-diagnose and eventually magamot. Ano naman ang mga positive effects ng social media about mental health? Number 1, nakaka-normalize ito ng conversation. In fact, hindi na ngayon tabo pag sinabing ikaw ay may depression, may anxiety, o may trauma. Pangalawa, nakakatulong din ito sa mga tao na nangangailangan ng tulong for the very first time. And of course, very important, it creates a safe space, lalo na sa ating mga kabataan ngayon. Pero ang mahalaga, gamitin mo ang content bilang panimula, hindi bilang dulo. Use it to start the journey and not end it there. Unverified creators, kung wala silang medical background, mag-double ingat. Baka yung mga advice nila pwedeng sincere, pero kulang naman ito sa clinical basis. So ano bang ibig sabihin ng clinical basis? So lahat ng mga ginagawang treatment ng bawat doktor or professional usually has an outcome. So, hindi lahat ng nakikita natin pwedeng merong resulta. So, pag sinabi natin clinical basis, ibig sabihin, may siguradong positive outcome. So, pangatlo, quick fixes. Ano ba yun? Supplements, morning routines, hacks. Actually, baka placebo effects lang yan. Walang one size fits all sa mental health. So, ibig sabihin,
Every treatment is always individualized, depending on the condition of the patient. So ano ba ang rule of thumb? If content makes you more confused, anxious, or guilty, pause, pahinga. Hindi yan ang goal ng tunay na care. So, tandaan, ang mental health is health. At bilang doktor, naniniwala ako, may space ang social media sa pag-aalaga sa pag-iisip. Pero dapat marunong tayong kumilatis. Kung may nararamdaman ka, hindi ka mahina, hindi ka arte, at lalong hindi ka nag-iisa. So kung may nararamdaman ka, hindi ka mahina, hindi ka maarte, at lalong hindi ka nag-iisa. Ang importante ay you seek professional help sa tamang doktor. Hindi dahil sa siya yung nagsalita about that particular topic. Kailangan itong doktor na to ay may qualification to diagnose and treat you. So hindi ka nag-iisa, no? Kailangan you seek professional help. So kanino ka pupunta? Psychiatrist ba yan? Psychologist ba yan? So initially, when you seek consult, punta ka sa psychiatrist kasi kahit paano, they will be able to talk to you, explain to you ano ba yung mga nararamdaman mo, ano yung mga possible physical, emotional triggers, no? Ba't nagkaroon ka ng ganyang mental condition? Now, i-refer ka sa psychologist kasi sila ang nagkakaroon ng assessment tool para malaman kung ikaw talaga ay may tinatawag na depression, anxiety. And from there, this diagnosis based on this assessment tool, these are referred back to the psychiatrist, and then the psychiatrist will decide whether you'll be needing either counseling or in combination with medication. So may napanood ka na bang video na parang tinamaan ka? Tapos naging curious ka kung ito ba ay ikaw? Comment below and let's talk about it. Samahan mo ko sa health kwentuhan na totoo, simple at makabuluhan. Like, subscribe, and of course, don't forget, check in with yourself, hindi lang sa feed mo.